Pinagpalang araw mga kaboxing fans, pakinggan po natin ang mensahe ni Francis Ngannou. Hello guys, what's up? Waking up today and just remember that I'm the guy that just defeated the linear heavyweight boxing of the world and that I'm the dead man. Even though I get robbed by those judges, yes, I really believe that I won that fight. I should have done better, but still, I won that fight. So keep it up. I keep my eyes on him, and hopefully we get a rematch. This time things gonna be definitely different. Ayan mga kaboxing, naniniwala si Ngannou ngayon na siya dapat ang nanalo at gusto ng rematch kay Fury. Dinaya raw si Ngannou sa decision, pero dapat mas ginalingan daw niya para siguradong panalo at walang kontrobersyal. Kaya pagdating sa rematch, mas gagalingan pa raw ang laban. Bago ang laban, sinabi raw ni Tyson Fury, "Let's go to school." Pero matapos daw ma-knockdown, sinabi na lang ni Ngannou na masama ka palang guro. Kaya naniniwala si Ngannou na dapat siya ang panalo at nadaya lang sa score. Samantala ay naman kay former undisputed champion Lennox Lewis, base raw sa nakita niyang laban, panalo talaga si Fury. Hindi daw pwedeng talunin ng isang lineal heavyweight champion sa ganong performance. Bukod sa isang knockdown na pinakita ni Ngannou, dapat nagpakita pa raw ng isang mas matinding galawan para masabing dinurog ang lineal champion. Pero sa nakita ni Lennox Lewis, kumakaunter at nag-aabang na lang daw ng one shot si Ngannou. Samantala si Fury bumabato ng jab at nakakatama rin kay Ngannou. Kaya overall kung pagbabasehan ang tema ng laban, si Fury pa rin ang panalo. Matatandaan po natin ang unang laban ni Fury versus Wilder. 2 beses din bumagsak si Tyson Fury, pero nagawa niyang i-outback si Wilder sa ibang round, kaya naman naging tabla pa ang laban. Kaya sa boxing kailangan talaga patulugin o lamangan ang kalaban sa bawat round, lalo na isang champion ang kalaban. Samantala nabanggit na rin natin itong si Deontay Wilder. Ayon nga po sa trainer niya na si Scott Malik, may negosasyon na raw sa pagitan ni Wilder at Francis Ngannou. Ito ang posibleng laban na dapat abangan. Labanan ng dalawang desabog ang kamao, pero ngayon pa lang mga kaboxing nakikita ko na lamang si Ngannou sa stamina, lalo na kung mabigyan pa ito ng experience. Kaya abangan po natin yan mga kaboxing fans. Sinabi nga po ni Mauricio Sulaiman na presidente ng WBC, mas malupit pa raw si Ngannou kumpara sa top 10 ranking ngayon sa WBC. Kaya balak niya ilagay si Ngannou sa ranking. Sa ibang banda naman, ayon nga po kay Frank Warren na promoter ni Tyson Fury, hindi raw matutuloy muna ang laban kay Alexandre Usyk ngayong December. Pwede raw ito sa susunod na taon hanggang Marso. Kailangan raw ni Fury mag-recover muna dahil nabigyan ng mahirap na laban. Promoter na mismo ang nagsasabi mga kaboxing na kailangan magkanda ng mas mahabang oras si Fury. Kinakabahan na siguro si Frank Warren, baka magulpi ang alaga niya. Delikado, kailangan talaga 100%. Pero sagot naman dyan ni Alexandre Usyk, kailangan matuloy pa rin sa December. Pero mas maganda talaga mga kaboxing kung maghanda ng todo si Fury. Mas maganda panoorin natin at walang excuse kung sakaling matalo kay Usyk. Baka isa pa yan sa maging excuse, sabihin na hindi handa si Fury at kulang sa preparasyon. Sa ibang banda naman, kumakalat nga po online ngayon ang slow motion kung paano siniko ni Fury ang ulo ni Ngannou. Buti na lang hindi nasugatan yung ulo ni Ngannou. Sanay na kasi yan sa MMA kaya hindi na tumalab. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Sinadya ba ni Tyson Fury yan o aksidente lang?